So dito nga sa ating channel ay ang pag-uusapan natin ang malalakas na gumagamit ng espada. So dito nga ang pag-uusapan natin ay ngayong new era. Pero bago nga natin simulan ang video ito, huwag niyong kakalimutang mag-like sa ating video. At kung gusto niyo naman na laging updated, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pag-upload natin ng video sa ating channel. So, ang number 10 nga ay si Trafalgar de Waterloo. Si Trafalgar nga ay isang kapitan ng Hearts Pirates. Nakasama nga na ang ating bida na si Monkey D. Luffy. At pinakita niya naman kung gaano nga ba talaga siya kalakas na gumamit ng espada noong kinalaban niya ang dating Vice Admiral na si Virgo. At pinakita niya din kung paano siya lumaban gamit ng espada kay Doflamingo. At kahit na natalo siya kay Doflamingo, masabi talaga natin na magaling siya gumamit ng espada. So, ang Devil Fruit niya ay isang OP-OP Nomi o kilala natin na kapag ginagamit ay Operation Fruit. Kapag ginagamit nga ito ni Trafalgar, ay nagsasabi siya ng room. Sa loob ng room, kaya niyang putulin kahit anumang bagay, tao man o iba pa. So, dito naman tayo sa number 9, si Charlotte Cracker. Si Charlotte Cracker nga ay kilala natin na anak ni Big Mom at isa talaga siya sa pinakamalakas na gumagamit ng espada sa New Era. At dahil nga nasabi kong malakas siya, ipinakita niya nga nung naipaglaban siya sa ating bida na si Luffy. Noong ginamit ni Luffy ang kanyang Gear Fort, hindi agad siya napatumba nito. At ang kanyang bounty nga, mga ka-One Piece, ay nagkakalaga ng 860 million berry bounty. So hindi nga natin ito masabi na mahina talaga siya. Oo nga pala, ang 10 inilagay ko, akin lang naman to ha. Akin lang to mga ka-One Piece ha. So dito naman tayo sa number 8. Kinemon. Si Kinemon nga ay isang miyembro ng 9 Escobards at siya nga ang namumuno sa grupo na ito. Niligay ko nga siya sa number 8 dahil masabi natin na malakas talaga siya. Dahil sa mga pinakita niyang pakikipaglaban na ginagamit niya na Foxfire at dito nga makikita natin ang espada niya na kapag ginagamit niya ay may lumalabas na apoy kapag tinamaan ang kalaban. So ito nga yung nakakatawang scene na sa One Piece dahil Zoro pinapangarap niyang makalaban si Kinemon sa 1v1. So sa tingin nyo, sino kaya mananalo sa kanilang dalawa mga ka-One Piece? So dito naman tayo sa number 7. Ang member ng isang pinakaabangan ng kalaban ni Zoro sa series ng One Piece. At ito nga si Shiryu o mas kilalang Shiryu of the Rain ng Blackbird Pirates. Una nga natin itong nakita noong panahon ng Impel Down kung saan sila Luffy at Jinbe na magkakasama upang iligtas si Portgas the Ace. Dapat nga talaga nakakulong lang ito sa kulungan dahil nga inutos ni Magellan na pakawalan si Shiryu dahil wala siyang ibang kaampi sa Impel Down na malalakas. Iniutos nga sa Warden na pakawalan si Shiryu at sinabi niya kay Shiryu na siya ang bahala kay Blackbird. So yung unang pagkahawak niya pa lang ng espada, agad na patumba ang ilang Warden sa Impel Down. Sa tingin ko lang mga ka-One Piece na mahintulad natin siya sa kasing bilis ni Pedro. Di ba mga ka-One Piece? At kamakailan na episode, nakita naman natin siya na may Devil Fruit na Soki-Soki Nomi. At itong Devil Fruit nga na ito ay kaya mag-invisible at isang Paramechia type. So super advanced nga ni Shiryu kay Zoro kapag naipaglaban siya sa huling serye ng One Piece. Dito na kaya gagamitin ni Zoro ang kanyang tinatagong mata. Sa tingin nyo mga One Piece, i-comment nyo lang sa ating ibaba para babasahin ko na lang yun. So, dito naman tayo sa number 6, ang kanang kamay ni Monkey D. Luffy na si Roronoa Zoro. So, mga One Piece, kilalang nga natin si Zoro. Noong una nga nating makita ito sa series ng One Piece, ay ipinangako niya sa sarili niya na magiging isang napakahusay siya na swordsman. Naita nga natin ang kakayahan niya during time skip nung kinalaban niya ang Don Quixote family na si Pika. At dito nga naita talaga natin kung gaano nga ba talaga siya kalakas at makikita nyo naman kung paano niya nagulat ang buong nakakita noong pag-atake niya kay Pika. So masabi talaga natin na malakas talaga siya na gumagamit ng swordsman. At dito naman tayo sa number 5 na commander ng isang dating pinakamalakas na nakita natin na naipaglaban sa Marineford, ang Whitebird Pirates na si Vista.
So bakit ko nga ba siya naisama dito? Dahil nga mga ka-One Piece, kung matatandaan nyo na si Vista ay naipaglaban kay Dracul Miyok. So isipin nyo, ang nilabanan ni Vista ay isang pinakamagaling na gumagamit ng espada sa series ng One Piece. At dito nga natin nakita kung paano siya lumaban at kung paano niya ibinigay ang mga kaya niya para iligtas si Luffy mula sa kamay ni Dracul Miyok. Kaya masasabi talaga natin na isa talaga siya sa pinakamalakas na gumagamit ng espada. At dito naman tayo sa number 4. So ito na, ang bagong admiral na si Admiral Fujitora. Una nga nating nakita ito noong panahon ng Dressrosa at una naman natin siya nakita na ipaglaban kay Doflamingo at Trafalgar de Waterloo na nagbagsak siya ng isang meteor at doon nga una natin nakita ang kanyang malakas na Devil Fruit na kayang kontrolin ang gravity. At ito rin ang unang karakter na nakita natin na pinakamalakas na gumagamit ng observation haki kahit bulag siya. So masasabi ko lang talaga na isa talaga siya sa pinakamalakas na gumagamit ng espada sa series ng One Piece. At dito naman tayo dadako sa number 3, ang dating member ng Roger Pirates na si Silvers Rayleigh. Si Rayleigh nga ay isang swordsman at magaling gumamit ng mga advanced na haki. So makikita nga natin na una siya na ipaglaban noong Saubadi Archipelago na pumunta si Admiral Kizaru upang patayin ang Straw Hat Pirates. Pero napigilan nga ito ni Rayleigh. Nakita naman natin kung paano siya naipagsabayan sa isang admiral kahit matanda na siya. Kaya masasabi talaga natin na malakas pa talaga siya kahit matanda na. At dito naman tayo sa number 2, si Dracul Miyok. So bakit ko nga ba siya nalagay sa number 2 lang? Nakikita nga natin na malakas talaga si Miyok, kaya siya tinawag na swordsman in the world. Ibig sabihin malakas talaga siya. Ang akin lang mga ka-One Piece may higit pa sa lakas niya. Una nga natin siyang maipaglaban na nakita noong panahon ng Marineford War at masabi natin na malakas talaga siya at naipaglaban siya sa commander ng Whitebird Pirates na si Vista. At pinaita niya kung gaano talaga siya kalakas, pero ang masabi ko lang, akin lang to mga ka-One Piece, may higit pa sa lakas niya sa pagiging swordsman. At yun nga ang nilagay ko sa number 1. At ito nga, si Shanks na kapitan ng Raider Pirates. Oo, so bakit ko nga ba nasabi na malakas talaga siya? So meron na naman na magko-comment dito na dapat nilagay si Miyok sa number 1 dahil pinakamagaling nga siya na gumamit ng swordsman. So ang masasabi ko lang, opinion ko lang to at hindi pa talaga natin nakikita si Shanks na may paglaban gamit ng swords. Nung panahon nga ng Marineford War, ipinaita niya kung paano siya pinigilan ang isang admiral na si Akainu gamit ang espada niya at napigilan niya ang war. At sa tingin ko, napaka-professional niya na paggamit nito ng haki kung ikukumpara natin to kay Miyok. Kaya masabi ko lang talaga na mas malakas talaga siya kaysa kay Miyok. Para sa akin lang yun mga ka-One Piece Dahil dun pa lang sa palabas na yun, makikita natin kung gaano siya kalakas at kung paano niya iniwasan si Akainu. Kung paano siya iniwasan ang Akainu sa pakikipaglaban. So, ayun lang. Kung nagustuhan nyo nga ang aking video na 10 malalakas sa series ng One Piece, i-comment nyo sa ibaba kung may mali at babasahin ko ito mga ka-One Piece. So, maraming salamat.